Isinusulong po sa Kongreso na itaas sa 125 pesos kada linggo ang discount sa grocery ng mga senior citizen. Pag-usapan natin yan, nakasalang sa Balitang Hali, si National Commission of Senior Citizens Chairperson, Attorney Franklin Quijano. Welcome po sa Balitang Hali, Commissioner Quijano. Hello, Frankie. Good morning, and good morning, Kikoni. Good morning po sa inyo, Attorney. Ano ho ba yung masasabi ninyo sa mungkahi sa Kamara ho na itaas sa 125 pesos kada linggo ang discount ng grocery sa mga senior citizen? Well, actually, earlier, we were asking na magkaroon ng standards na ibigay ng Kongreso. And we have realized na ang gumawa nito kasi ang DTI, yung 1,300 na threshold. So mukhang ang ginawa naman ng Kongreso is to instruct DTI to adjust it kasi talagang matagal na at saka this is not keeping up with the changes of the market prices. So ang mungkahi ni Congressman Joy Salceda is instead of 1,300 going 2,500 per month. I mean per week. Yes. Yung threshold. So kung 2,500 per week yung threshold, ang magiging 5% discount niyan is 125 per week. Since per week yung calculation ni DTI at linggo-linggo the senior is parang ini-imagine na bumibili sa grocery, ang total would be 500 per month na 5% discount. I see. All right. Pero ito hong reaksyon din ninyo sa panawagan po ng ilang mga kongresista na tanggalin na yung paggamit ng booklet sa mga senior citizen discounts. Ito ho, marami tayong naririnig ng mga senior na oo, dahil parati daw nilang nakakalimutan. Opo, sangayon tayo dyan. Bukod sa palaging nakakalimutan, yung papel na ginagamit sa booklet comes from trees. Kaya kung magkakapapel ka, it means na may puno na pinuputol. And so we actually would say baka maging environment friendly kung wala ng booklet. Alright. Meron lang nagre-react at nagre-reklamo kasi yung monitor kasi ng purchases is yun yung purpose ng booklet. So si DOH at si DTI ang nag-require na dapat may booklet. At sa IRR, nagsasabing kung gagamit ka ng dalawang booklet, kasalanan nga yan. It's a crime. Ayun. So, baka pwedeng, baka pwedeng consider na siguro yung app sa mga smartphones. Ano naman po yung update sa implementasyon ng Social Pension Program for Indigent Senior Citizens na nakatakdang ilipat mula sa DSWD papunta po sa National Commission of Senior Citizens? Rafi, we are waiting. We have told the SWD that ready na kami because we already have our regions and we have our regular employees na pwedeng mamamahala na sa distribution. But alam mo naman na yung readiness will have to be defined in terms of ready ba yung ahensya na mag-transfer sa atin. So we are actually saying ready kami pero we have to also do the details paano nila i-transfer yon. Hindi lang doon sa social pension, pati yung sa centenarian, yung magwa 100 years old. At saka, Rafi, I'll take this opportunity as well to tell our public na yung 80, 85, 90, 95 na panukala ay nasa mesa ng ating mahal na Pangulo, PBBM, and it is being acted upon. Kami naman sa NCSC has favorably endorsed na sana pirmahan na ni Presidente yung panukala para maging batas na makatanggap ang 80, 85, 90 at 95 ng 10,000 pesos pagdating sa mga edad na ito. Okay, sige po. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Sige, Rafi and Connie, thank you very much. God bless. Magandang umaga po. Si National Commission of Senior Citizens Chairperson, Attorney Franklin Quijano. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.